Baguio City Mayor and former ICI Special Advisor, Benji Magalong. Good afternoon, Mayor. Can you hear me? Sir, good afternoon. Can you hear us? I said he was online and he's not. Ayun, okay. Hi, sir. Hindi ko nakikita yung camera ko po. Mukhang nasa Baguio, sir. Hi, Mayor. Yes, Good afternoon, Mayor. Long time no see. Yes, sir. Okay, game. Ano? Who's first? So kamusta na kayo, sir? I mean, I know you stepped down, but we're still seeing you in some of the meetings with the ICI. I guess you're handing over to Rodolfo Azurin, no? Yes. Okay, yun lang po yung involvement nyo. Wala na po kayong, they don't consult you for anything anymore. Wala na consultation. We have a lot of pieces of evidence, documents, information, data that I need to turn over to General Azurin so that he can already start also yung kanyang function as special advisor. I really do not know kung kasama pa rin din yung Kulatilla na special advisor and investigator. Kanina, Mayor, natanong ako sa isang interview tungkol sa inyo na kung kayo daw ay galit sa gobyerno at binabanatan niyo yung gobyerno. Ang sabi ko doon sa nag-interview, wala naman ako narinig na gano'n. No? Baka sabi ko, mas maganda na si Mayor ang tanungin nyo kung siya ay galit sa gobyerno at binabanatan niya ang gobyerno. Sorry, and Mayor, and related to that, the other thing that people accuse you of is DDS ka daw, kaya ka daw bumabanat. Alam mo, panira na lang yun. At yung mga sumisira na yan, siguro wala na akong maisip na iba eh. Kaya nagugulat nga ako na ina-identify ako sa kay former President Duterte o yung kanyang kampo. No? Alam nyo, lagi kong binabanggit ito eh. No? First is, hindi po ako garap sa gobyerno kasi nasa gobyerno po ako. Kurap po ako dyan sa mga politiko, sa mga bureaucrats, sa mga contractors na gumawa po ng mga kalokohan. Second is, alam nyo, marami ko kami nagtrabaho kay President Duterte. At isa na po ako doon during the time na nagkaroon tayo ng pandemic. Pero short-lived po yun eh. Bakit ako yung binabanatan? Bakit hindi yung iba rin? Na ngayon secretary nga eh. Na nagganda ng performance nila. At hanggang ngayon, gaganda ng mga performance din nila. Katulad nila General Anyo, Secretary Galvez, Secretary Vince Dizon. Ayan, siya kanila, tagal nila kay President Duterte. Pero bakit hindi sila binabanatan? Bakit ako na lumalaban ako sa korupsyon? Bakit ako binabanatan? Matagal naman yung stint nila kaysa sa akin. Although maganda lahat ang performance nila. So, I just don't really understand kung bakit nila ako binabanatan. Bakit hindi sila bumabanat sa korupsyon? Instead, ako ang binabanatan. Hindi rin sila nagsasalita laban dun sa mga identified na gumawa ng kalokohan. At ako ang binabanatan. Kaya, minsan ini-ignore ko na lang. Hindi ko na lang pinapanti. Sayang pa ho yung oras ko na bigyan sila ng pansin. Mayor, ang iksi ng stint nyo sa ICI, no? Short-lived. Ano yung mga takeaway nyo? Saan nangyari? Well, unang-una, we have a two-week lang ho stint ko doon. Pero ang laki ho namin na-accomplish doon eh. My team was able to accomplish a lot. Unang-una, yung framework, how to conduct the investigation, yung mga collaboration, yung mga MOU na tinayo namin with the different groups, yung mga importante rito, yung IBP, yung mga law firms na gustong tumulong pro bono, ganun na rin yung mga material testing centers and standards na talagang gustong tumulong din pro bono, mamahal na mga yun. Yung mga watch groups, yung M4GG, the Philippine National Police, itong forthcoming itong sa NBI at yung sa Bar Association of the Philippines. Ang dami yung gustong tumulong eh. Kaya lang, bigla silang nag-slow down dahil nga sa nangyari. No? Pero nonetheless, ang dami ho naming data na nag-gather, nagawan na rin ho namin yung process flow, how to coordinate with the Philippine National Police para ma-fast track lahat yung investigation. Alam niyo ba na ang dami na ho naming cases na iniimbestigahan in just a matter of 2 weeks. Ano? Pero sabi ko nga, sayang. Pero kaya nga kahapon,
in-emphasize ko yan kay Sec Baines, pinakita ko lahat yung data sa kanila at kay General Azurin at na-appreciate naman nila. We're going to turn this over. Ngayon, ano yung takeaways dito? No? Takeaway ho dito is kailangan ho ng investigador. Kailangan ho talaga ng lead investigator. Hindi ho pwedeng yung ginagawa lang ho ng ICI is hearing. Iba ho yung tinatabaho ng ICI ho doon. Iba yung tinatabaho mo sa field. Otherwise, paano yung thousands and thousands of cases? Paano mapapailan ng kaso yung mga yan? Sir, importante yun eh. Yes, sir. Pangalawa, Yes, sir. kailangan ho talaga ng collaboration with all the other agencies. This is a whole of the nation approach. Kasi ako, nabigla ako sa magnitude. Kami ni Secretary Vince, we were really surprised yung level, depth, and magnitude. It became a livelihood program. Kaya kailangan ko talagang matindi ho talaga ang pagsisiyasat ho rito. Sir, yung sinasabi niyo pong kailangan ng investigador talaga, si Azurin does not take that position, no? Kasi I understand from yung previous declarations ng Malacanang, advisor lang talaga yung posisyon na niresign na ninyo. I suppose yun din ang posisyon na bibigay kay Azurin. So hindi din siya investigator. Yung nga ho, nakakalito nga ho yun eh. Kung wala akong mag-iimbestiga, paano ho yung thousands and thousands ng cases? Sa isang probinsya nga lang ho, kunyari sa Bulacan, thousands na ho yung kaso doon. Ilan pa ho yung ghost project doon? 50. Sino mag-iimbestiga ho nun? Sino mananagot doon kung wala mag-iimbestiga? Yung PNP? Pwede ho yung PNP, pero someone needs to supervise them. Kaya nga ho yung organization ho sana ng team namin is there should be a supervising investigator for Luzon, for Visayas and Mindanao. Siguro 2 sa Luzon o 3 sa Luzon kasi matindi sa Luzon area. Tapos merong lead head investigator. Ganun ho dapat yun eh. Pero hindi ho natuloy eh. Pero talagang ang key takeaway doon is kailangan ng investigador. Kailangan ng isang lead investigator that will orchestrate yung entire investigative effort. Importante po yun. For the first time, Hindi Mayor, ba nalinaw yan when you were recruited? Naglabas yung ICI ng isang output, yung kanilang Immigration Lookout Bulletin. No? Kayo ba ay naging bahagi, at least nung habang nandun kayo, para gawin yung listahan na yan? Ito kasi yung first output ng ICI eh. Well, hindi na po ako kasali doon sa ganun ano. Ang naibibigay ko po sa kanila yung mga listahan ho ng dapat imbitahan during the hearing. Dahil based po dun sa mga investigation na ginagawa namin sa labas, na-identify ho namin kung sino talaga yung mga, sino ho yung maraming kaso, sino yung mga nalilink para makuha lahat yung mga, makuha lahat yung mga impormasyon sa kanila. Importante ho kasi yun. Ami, you had a question? Yeah, hindi ba nalinaw sa inyo from the start when you were recruited for that ICI, napakalaking that was there was a lot of fanfare about the organization of the ICI. Hindi ba nilinaw agad sa inyo, kayo investigador o advisor lang? Ano bang pagkakasabi sa inyo exactly what your role was supposed to be? And then, sorry, Mayor, to add to that lang, we were able to interview you, Claire Castro, and she said, just last week, and she said that you were being offered to become a member daw, but on the condition that you have to resign as Baguio Mayor, and you didn't want to, kaya ka naging special advisor. Can you respond to that, please? That is true. That is true, ma'am. Unang-una, September 3, I still remember that day. I was called up. At sinabi sa akin that I need to resign as mayor because it's cabinet position. Sabi ko, wag nyo na ako isama dyan. Wag na lang. Sabi ko, wag na lang nyo ako isama dyan. Kung gano'n din lang na magkakaroon lang kayo ng problema, lalo na it's in violation of the law, okay na ako. Pero tutulong na lang ako. And then I was really surprised na isinama pa rin ako. Pero this time, ginawa nila ako ng designation. I am not even aware of the specific designation. Sila naman ang gumawa nun, hindi naman ako eh. Nilagay nila doon, special advisor and investigator. Sila ang gumawa nun, hindi po ako. Pero sinabi ba sa inyo kung ano yung function ng special advisor and investigator? I mean, meron bang sinabi sa inyong parameters
nung trabaho niyo for the ICI? Ma'am, if you look at the pronouncement of the President, even the briefing of Yusek Castro during the time na in-announce nila yung appointment ko, yung background ko na binabanggit nila, it's all about related sa investigation. So constructively, kaya ako kinuha because of my investigative experience or my experiences in the field of investigation. Kasi makikita mo dun hindi naman nilang, sana kung sinabi nilang ganun, dapat special advisor kasi ang skill niya is nag-a-advise siya, marami siyang ina-advise na gano'n. Hindi yung gano'n Ang binabanggit ko nila doon, yung experience ko as an investigation sa mga Masapano, how thorough am I am during when I was briefing the President dun sa Cannon Road visit niya, yung mga gano'n. Gano'n ang mga binabanggit nila. So I presume that I was recruited into the ISI simply to help in the investigation aspect of nung mandate, buong mandate ng ICI. Kasi tingnan niyo yung mandate ng ICI. Hindi ho ba kung babasahin niyo, it's all about investigation and the filing of the cases or filing of cases. Mayor, nabanggit niyo kanina na nagulat kayo gaano ka widespread, gaano kalawak itong corrupt practices sa loob ng gobyerno. Anong nasa loob pa kayo ng ICI, meron ba kayong nagawa na comparative, indicative framework or plan? Paano haharapin itong libo-libong ito? Halimbawa, pwede naman kayo magsimula dun sa mga high-profile cases. No? Habang wala pa talaga yung mga staff na gagawa ng libo-libong posibleng kaso. May ganun ba kayong mga plano nung nasa loob kayo ng ICI? Na mag-focus muna, halimbawa dito sa lumabas na mga watchlist ng mga high-profile targets. Ganun nga ho talaga ang plano. Kasi kung lahat ho ng project sa isang probinsya, imbestigahan nyo, ay ubuso kayo lahat. Kaya tinitingnan namin, sino yung mga controversial na mga contractors dito? At controversial na mga DPWH official na involved dito. Siguro kukuha lang kami ng high profile na 2 o 3 lang sa isang probinsya. Lipat kami sa isang probinsya para mas malakas ang impact. Ganun ho muna yung initial na namin na framework na ginawa ho namin, na pinag-usapan ho namin. Hindi ho namin kayang imbestigahan lahat kasi mauubos kami sa isang probinsya pa lang, ubos na Sa dami ho nun Mayor, tapos you said that you appear to have struck a nerve. Actually, you said you appear to have struck several nerves. Would you be free to tell us nerves are you talking about? Whose nerve are you talking about? Kasi sir, everybody of course is putting names to whoever they don't like or they disagree with. What about you, sir? Total, kayo naman po yung may tinamaang ugat. Hindi pala ugat talaga, nerve. Oh, nerve. Kanina po tinamaan ninyo. Saka wala na kayo sa ICI, kaya pwede na kayo magsalita. Diretso yun na. Okay ho yung kanyo. kulang na lang ho i-torture nyo para magbibigay mo. Ganun yung style namin, sir. 3 against 1. Lambing lang yun, sir. Lambing lang. Mag-request ko na lang po siguro sa inyo is let's leave it at that. Basta, alam nyo kasi, kung talagang in-appoint nila ako, hindi ho ba konting courtesy lang na ipatawag nila ako. Sabihan ako na, meron kang problema sa ganito. Kailangan na ayusin muna natin to. Huwag ka muna mag-imbestiga kasi may problema. Hindi ganun Nagtatrabaho kami sa labas, hirap na hirap kami. Nakakatulog kami 2-3 oras lang. Alas 4 na umaga, nagbibigay na ako ng instruction. Matutulog ako. Alas 12, ginagawa ko lahat yung gagawin ko the following day kasi nga sa dami. Bibigay ako ng instruction. Tapos malalaman ko na lang na meron na silang ginawang press con. Anong ibig sabihin nun? At yung press con, iisa lang ang ibig sabihin nun. Stop investigating. Stand down. Yun lang naman yun Napakasimple yung intindihin yung press con na yun. Kaya napansin nyo, may pambabastos pang ang ginawa doon. I You're think talking you're about the referring... press con of Claire Castro, no? Yeah, I think you're referring to Yusek Castro's press con when she answered a question about the 110 million peso tennis court in Baguio
na allegedly inaward sa mga Diskayas. And sinagot din niya yun when she was here last week, and she said hindi naman daw siya yung nag-bring up noon. She was just asked by a reporter, and so she answered. So she, I guess her point was that she wasn't sending you a signal. It was a hastily arranged press conference. Siguro ang issue ni Siguro Mayor Magalong. yung nagtanong, bakit hindi nyo tanungin, taga saan ba yung nagtanong? Kumbaga, parang tayong, nakaka-insulto na ho na parang napakabobo na ho natin, hindi maintindihan. Hindi naman ho tayo. Hindi ho bobo ang taong bayan. Hindi ho taong bayan. Sinasabi ni... Pero sa ngayon, seeing the work of the ICI, ngayon, as of now, ano pa yung, kung sakasakali ng mga you're still supporting them, no? Ano pa yung gusto nyong makita ngayon? Ano yung gusto nyong makita sa ICI? Well, ang issue kasi ho doon na binabanggit nila is yung kailangan open yung hearings, ano? Dapat open to the public. Siguro may magkakataon na i-open mo. Pero may magkakataon talaga na dapat talaga closed door siya. O mismo ang tetestigo na wala akong kalokohan doon. Kasi nakita ko yun eh. Kasi regular po ako nag-a-attend doon eh. Kung let us say wala akong labas, wala akong inspecting sa labas o kaya wala akong mga meeting sa labas, talagang mag-a-attend ho ako doon kasi there are certain personalities na ako po yung magtatanong. Yeah. Kung ano yung, meron po ako set of questions. Kasi ako po yung nagpa-invite na tawagin po yung personality na yun eh. Tapos meron din po ako mga data na ilalabas na hindi ko naman pwedeng basta-basta iwanan yung data na yun. Dahil pag iniwanan ko, ito yung tanong nyo. Hindi naman nila maintindihan kung ano yung data na yun, bakit ko pinapalabas. Katulad yung may pinakita akong data na nanginginig mismo yung isang invited resource person. Mga ganun ho. Meron kailangan ho talaga sigurong hindi ho basta-basta i-open yun dahil it might cause some misinterpretation at alam mo pag may misinterpretation, bigla na lang ilalabas sa social media na hindi niya nakikita, gagawa ng intriga. Yeah. Ako na agad. Masisira agad yung credibility. Mayor, sorry. Alam naman natin yung nakalokohan. Sorry, Mayor, we're being told to wrap up, but just in relation to that, what we heard was out of the 3 members of the commission, 2 were okay to open the proceedings, isa lang daw yung ayaw. I wonder if you could corroborate that or give us some insight into the discussions internally. Ma'am, I'm really very sorry. I'm not privy to any of the arrangement. Okay. Wala po ako. Pwede bang last na lang? Sige. Yeah. Mayor, Yes, wala na kayo Yes. sa ICI pero marami pa rin gustong kumausap sa inyo. Halimbawa, nabalitaan ko lang sa isang bubwit na maraming mga obispo yung nakausap nyo last week. No? Mahalaga yon dahil very crucial ngayon yung role ng simbahan, no? Dito sa anti-corruption issues na ito. Kamusta naman yung inyong naging exchanges sa kanila? Well, hindi naman ho obispo lahat yun. Second, yung pa ho, pastors. Well, napakaganda ho because yung mismong simbahan is now have decided to speak up. Dati-rati ko kasi gusto ng simbahan is apolitical sila. Neutral lang sila. This time, ayaw na ho nila maging ganon because itong corruption ho is already impacting yung moral values ng mga tao. Kaya to speak up as well and get themselves directly, actively involved dito sa campaign na to against corruption. Okay. Yung po yung basically yung highlight po nung aming pag-uusap. Okay. Ako rin, last na rin ako, Bok. Last na rin ako. Bakit ako Ako rin. Ako ba yung Linawin gatekeeper? ko lang. Ako yung principal eh. Hindi, linawin ko lang. You're open to a hybrid hearings. Merong portion na bukas, merong hindi, no? Hybrid Yes, yun. ma'am. Yes, ma'am. Apo. Okay. Okay. Tuloy-tuloy pa naman. Ang gusto ko lang klaruhin na tuloy-tuloy pa rin naman yung aming investigation, involvement sa Yeah. Kasi ang dami kong natatanggap pa rin na mga information, ipinapasa ko. Yung iba talagang
Ang ginagawa ko namin, pinapasa ko namin sa ibang miyembro ng Mayor's for Good Governance kasi it's still our constitutional duty na dapat namin, pag may nalaman kaming anomalya, dapat yung local government should also initiate investigation and file appropriate cases. Trabaho pa rin namin yun. Okay. Kaya meron ako ipafile ng mga cases din po. Okay. Mayor, balikan ko lang yung dun sa ano, yung you struck a nerve or you struck several nerves. I know you don't want to give names. I understand that. I understand completely that. So we have to respect that. Pero at the same time, kasi sabi niyo, the message to you in that press conference you were referring to was stop investigating and stand down. So that seems pretty clear. I'm wondering lang, I know you don't want to give names, but sa huli ba itong pinapaiwas sana sa inyo na imbestigahan, natuluyan o naimbestigahan o naiwasan? For example lang, yung nasa Immigration Lookout Bulletin, yung mga pinapaiwasan pa sa inyo, nandun. o ano pa rin, pending pa rin sila in limbo. Torturer yan, Mayor. Torturer. Parang, Three syllables, 4 syllables. Yun ang tinatawag na cognitive interviewing. Isa ho yan sa mga tradecraft ng investigador. Mayor, sagutin Anyway, niyo na po. sir, hindi pa ho naumpisan yung investigation. Okay. So wala pa yung Okay. ano, yung The one that he was referring to. Pero yung nasa front site masasagasaan ho namin yun eh. Nasa front site din ho namin yun. Tulad doon nung binanggit ko na yung DOH, nasa front site ho namin. Pati ho yun, nasa front site ho namin yun. Okay. Okay. Medyo cliffhanger, but I have to end it. Galit na yung director. Thank you so much for talking to us. We'll have you back Thank you, another Mayor. time, Baguio City Ingat Mayor parati. and former ICI Thank you, Special Mayor. Advisor. Salamat, Reggie Mayor. Magano.